ngayon, pakinggan po muna natin mga kababayan etong napakatinding revelasyon na ito ni former Senator Trillanes patungkol po dito sa mga Duterte mga kababayan at sa kung ano ang negosyo ng mga ito, kung bakit biglaan yung pagyaman ng mga ito mga kababayan at kung bakit ganun na lamang katindi ang pagtatanggol ng mga ito kay Michael Yang nung mga panahon na si dating Pangulong Duterte ay presidente pa ng Republika ng Pilipinas. So ito, pakinggan po nating mabuti itong video galing po kay Richard Puranda Haydarian mga kababayan. Kanya po yan, hindi po natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Mas ka dyan. Anong formal interest na sabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal niyo. Sampalin ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya't hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako na... Ay nga pala, Holy Friday po sa ating lahat mga kababayan. Yung iba ayaw mag-live ngayon, natatakot magsalita mga kababayan, pero tayo, since bumalik na yung boses natin, gawa na natin ng reaction to. Narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Tama! Ilang beses kong tinaya ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga leader ng mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayari tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman natin pinipilit na maniwala sila sa atin. Hindi naman natin sila hinihikayat na samahan tayo mga kababayan para suportahan ang ating gobyerno. Ang sa atin lang, buksan lang nila ang kanilang kaisipan sa kung ano talaga yung totoong pinaggagawa ng kanilang mga taong sinusuportahan. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, siguro naman mapapaisip kayong lahat mga kababayan na sa kabila ng mga binibitawang ebidensya, aligasyon, accusation ni former Senator Trillanes, sunod-sunod yung mga pagbanat din sa kanya ni dating Pangulong Duterte at pinagtangkan pa nga ni dating Pangulong Duterte na bawiin yung amnestiya na iginawad ng Aquino administration dito po kay former Senator Trillanes para lamang po mga kababayan mapatahimik yung isang tao na naglalabas ng mga ebidensya at may matinding aligasyon kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman, kung matatandaan nyo, si former Senator Trillanes lang talaga yung isa sa bukod tangay na lumaban sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte at nagsiwalat ng lahat ng mga ugnayan ni Digong dito po sa mga pinaghihinalaan na drug lord na katulad nitong si Michael Yang. So ngayon, kung iisipin po natin mabuti doon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po natin sila inaaway. Hindi po tayo nakikipagmagalingan sa kanila. Ang sa atin lang, buksan lang nila yung kanilang mga kaisipan. Mga kababayan, ano po, at pakinggan nila at balansihin nila kung ano ba talaga yung totoo doon po sa sinasabi ni former Senator Trillanes at doon sa totoong mga naglalabasang ebidensya ngayon na talagang may ugnayan si dating Pangulong Duterte at ang mga Duterte dito po sa pagpapagulong ni Michael Yang ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato at yung mga nangyari na cover up nila na kunyari para sa bayan yung ginagawa nilang pagpapatumba sa mga kababayang Pilipino natin, pero definitely para po yun sa pangsarili nilang interes at pangsarili po nilang seguridad. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan. Tama. Sa pagpapatawa, sa pagmumura, madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula kaagad ang patayan. You have to shoot them dead. Kami noon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin ano ito nangyayari. Hinihinto ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naaalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamailian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon, hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance
ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las Cañas ay isa sa mga leader ng Davao Death Squad. Nagmamatigas nun at dinidinay niya lahat ng mga paratang sa kanya. Namatay din ito sa Davao City. Your Honor, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matubato. Siya ay isang original member ng Davao Death Squad simula pa noong 1989 or 1990 at kung saan dinitalye niya kung paano nagsimula yung Davao Death Squad, sino-sino yung mga pinuno nito, paano sila na-organisa, paano sila pumapatay, hanggang nung umalis siya nung mga 2011 or 2012 dahil napagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Yan ang katarungan yung lahat, yung namamatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon na... Tsaka mga kababayan, ang pinakamatindi sa isiniwalat na ito ni Edgar Matubato yung mga inosente na nadamay doon po sa Davao City dahil sa maling pulisiya doon ng dating mayor na si Digong. Ano po, at yung maling pulisiya naman ni Duterte nung siya ay naging presidente na. Kaya yung mga taga-suporta ni Digong na nagsasabi na ang pinoprotektahan po natin dito ay yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato, nagkakamali po kayo. Ang pinoprotektahan po natin dito at ipinaglalaban natin dito mga kababayan yung mga inosenteng nadamay katulad po ng mga bata na sinasabi nitong sina Bato de la Rosa na collateral damage mga kababayan. Pero kung iisipin po natin, buhay po yan ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga inosente na nadamay. Kaya yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, sana lawakan nyo po yung pangunawa ninyo, lawakan po ninyo ang inyong mga kaisipan at hindi puro hindi porket panatiko kayo ni Digong kahit mali na, susuportahan nyo pa rin, paninindigan nyo pa rin yung baloktot ninyong pangunawa sa mga ginagawa nitong si Duterte. So dito sa videong ito mga kababayan, marami sa mga kababayan Pilipino po natin, lalo na yung ibang sumusuporta kay Digong, ang talagang naliwanagan. Bakit? Dahil lahat ng sinasabi dito ni former Senator Trillanes talagang nangyari at nagkatotoo at may mga resibo po yan at ebidensya. At ang isa pa dyan mga kababayan, tanging si former Senator Trillanes lang ang nagbitaw ng salita na kapag ka nawala si Duterte sa posisyon ay ipapakulong niya at pagbabayarin niya, at nagkatotoo nga po mga kababayan. So ngayon isang patunay yan na talagang ginagawa ni Trillanes, ni former Senator Trillanes, yung mga sinasabi po niya. Na kung saan nagbitaw siya dati na kapag si Digong hindi na presidente, hahabulin niya ito hanggang sa makulong ito, at nangyari po yan. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ang NBI agents, tinitignan kung totoo ang kanyang storya, at dito na nga, mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matubato na mga miyembro ng Davao Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police, ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Edgar Matubato, at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. I would like to ask for an apology and an understanding of what I have said, because I'd like all the testimonies of Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa nung Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At ang mga sinalaysay nila Edgar Matubato at Arturo Las Cañas ang mga naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Ito ay nung panahon na naging miyembro tayo ng ICC nung November of 2011 hanggang March of 2019. Si Arturo Las Cañas, masasabi ko na meron siyang photographic memory. Kaya nung siya ay in-interview na ng ICC investigators, isang linggo siyang na cross-examine. Sinubukan talaga, balibalik ta rin yung kanyang testimonya, pero pare-parehas ang lumabas na mga detalye. Ilang mga specific cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit
kung sino yung mga miyembro ng hate Ay, shoutout kay Kuya Butato ha. Pakisubscribe po natin yan mga kababayan ha. squad, sino yung nag-drive nung getaway vehicle, gamit na pagpatay, saan pinatay, dinala at nilibing. Ganun kadetalye ang kanyang affidavit. Kaya dahil dyan, siya ay naging star witness. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Lalo na doon sa panahon na mayor si Duterte. Ngayon ko lang po sasabihin, meron pa pong isang hitman na nauna ng nagpunta sa ICC ng Witness Protection Program nila. Parehas ang sinabi nila. Kaya solid ang ebidensya po doon. So ibig sabihin, hindi lamang po mga kababayan si Arturo Las Cañas, Edgar Matubato, etong si Nagarma, yung testigo na pipwede na magdiin kay Duterte dyan po sa International Criminal Court. Kung hindi, marami pa pong iba. Kaya yung mga nagsasabi mga kababayan na pinagplanuhan daw etong si dating Pangulong Duterte para maipakulong dyan po sa International Criminal Court at ang nasa likod daw po ng lahat ng yan ay walang iba kung hindi etong si PBBM. Wala pong katotohanan yan. Bakit? Dahil 2017 pa lamang po mga kababayan na i-file na yung kaso at since natunugan na yan ni Duterte, inalis niya ang Pilipinas sa Rome Statute mga kababayan para mawalan ng jurisdiction ng ICC at nangako sila na magsasagawa sila ng kanilang sariling investigasyon. Kaso ang nangyari, hindi po sila nag-imbestiga at hindi nila inimbestigahan yung mga nangyaring patayan dito po sa ating bansa. Kaya ang nangyari dyan mga kababayan, yung mga kababayan po nating Pilipino na hanggang ngayon ay naghihintay ng hustisya, muling lumapit mga kababayan sa International Criminal Court at muling nabuksan mga kababayan at inimbestigahan etong mga kaso ng pagpatay noong mga panahon na presidente pa lamang etong si dating Pangulong Duterte at noong mga panahon na siya ay mayor ng Davao City. Kaya yung mga nagsasabi na ang nasa likod ng yan ay si PBBM, wala pong katotohanan yan mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin ng kaso ni Duterte. Nung presidente na si Duterte, ang sinasabi ni Las Cañas, ando doon siya nung binuo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao, kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system para maenganyong pumatay itong mga members ng Davao Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50,000, may 100,000, hanggang 300,000 dun sa isang pinapatay nila. Binibigyan sila ng picture, binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target, tapos pinupuntahan nila at pinapatay nila. Diba? Nila Matubato at ni Las Cañas na kung ang sinabi sa kanila ay ito ay pusher or drug addict, sa totoo lang, hindi nila alam kung ano yung sinusubo sa kanila. Nung binuo sila, ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan, na nililinis nila yung mga dumi ng lipunan. Pero kinalaunan, namomotivate na sila doon sa reward. Kaya dahil sa tiwala nila kay Duterte, akala nila lahat ng yun ay totoo. Until napapaisip sila kung totoo ba talagang mga salot sa lipunan yung pinapatay? Kasi meron silang pinatay na isang pamilya. Meron mag-asawa, may buntis na babae, tapos may anak na bata. Kaya doon sila nagtatanong, ano ba itong nangyayari talaga? Lumabas ang sagot noong 2003, noong nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. Nako! Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na poproteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-i-import ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export. Ayan! So ibig sabihin mga kababayan, ang mga totoong amo talaga ni dating Pangulong Duterte nung siya ay mayor pa lamang hanggang sa naging presidente po siya ay hindi talaga ang sambayan ng Pilipino. Hindi po talaga kayo. Dahil kung talagang kayo ang totoong amo ni dating Pangulong Duterte, dahil kayo ang nagluklok sa kanya mga kababayan, hindi niya sana hahayaan na madama yung mga inosenteng tao, itumba ng itumba yung mga kababayang Pilipino nating
mga pobre na katulad po natin mga kababayan at protektahan etong mga totoong tao na pinoprotektahan po niya katulad ni Michael Yang, Sammy Oy at netong sina Alan Lim na hinihinala ng mga drug lord mga kababayan. So kung tutusin, ang totoong amo talaga ni dating Pangulong Duterte ay eto pong si Michael Yang, Sammy Oy at eto pong sina Alan Lim na mga drug lord mga kababayan. Yan po talaga ang totoong pinagsilbihan ni dating Pangulong Duterte, hindi po ang mamamayang Pilipino. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Punta sa ibang bansa, ginagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay raid ni then Captain Asierto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At meron pa silang inilabas na siyam na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is the job of the police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay ay nakausap pa niya yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang at yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives, while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila. And the employer was named as Michael Yang. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang. O yan mga kababayan ha, medyo putol nga lang yan pero ang pinaka-solid dyan mga kababayan na alaman natin kung sino talaga yung totoong pinoprotektahan ni dating Pangulong Duterte at hindi po yon ang sambayan ng Pilipino, hindi po ang Pilipinas, kung hindi yung mga kaibigan niya na mga Chinese drug lord na talagang nagpapaikot ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato dito po sa ating bansa. Kaya yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, sana lawakan nyo ang isipan ninyo, buksan ninyo ang isipan ninyo at wag puro pagiging panatiko yung isipin po ninyo. Kaya po si dating Pangulong Duterte ay nasa International Criminal Court at hinaharap yung mga kaso po niya ay dahil dito sa mga taong ito na pinoprotektahan po niya katulad itong si Michael Yang, Sammy Oy at etong si Alan Lim mga kababayan. Ito natalakay natin itong patungkol dito kay Alan Lim mga kababayan o mga nakaraang araw bago po tayo pansamantalang mag-stop muna sa pagbablog dahil nawala yung boses po natin mga kababayan at nalaman nga po natin na yung asawa nitong si Alan Lim tumatakbong kongresista dyan po sa Quezon City. Kaya nga po mga kababayan, maging matalino po tayo sa darating na eleksyon at piliin po natin yung karapat-dapat na pagsisilbihan at paglilingkuran yung mga kababayang Pilipino natin, hindi yung mga tumatakbo ngayon na may ugnayan dito po sa mga pinaghihinalaan na ito na drug lord mga kababayan. At ito na yung pinakamaliwanag dito, kaya pala sunod-sunod yung mga Pinoy na itinutumba dahil ang totoo talagang mahal ni Duterte ay yung mga Chinese mga kababayan na drug lord at hindi talaga ang mamamayang Pilipino at ang mga pobreng Pilipino na katulad po natin. Kaya doon sa mga DD-shet, sana lawakan nyo pa ang pangunawa po ninyo. Huwag nyong pairalin yung pagiging sobrang panatiko ninyo.